lahat, kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon rin si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Maabig buklas kumoy amin ita na bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo pa maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues na dapat nyo malaman sa araw na ito ng Wednesday 22 sa buwan ng Hulyo 2026. Ang inyo pong makakasama, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timothy Pangasinan, Dennis Mujares. Kasama natin si kapaborito Errol Horado. At dyan naman sa technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga sumbong, mga hinaing, reaksyon at opinion, mangyari lamang po ay tumawag
sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayong magpadala ng inyong mga pagbati sa pamagitan po ng ating Facebook page. I-search lamang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6 ng umaga. Magandang umaga sa mga drivers on the road. Ingat lang sa pagmamaneho dahil madulas ang daan. Dahil kagabi bumagsak ang malakas na ulan. Kaya ingat-ingat lang sa pagmamaneho. Uy, simula ngayong araw daw magsasagawa ng transport o magsasagawa ang transport group na Manibila ng 2 araw na transport strike dahil sa pagtaas ng presyo ng mga petroleum product at mga pagkabigo ng pamalaan na magpatupad ng aumento sa pamasahe para sa public utility jeepney. Tinataya raw na aabot sa 100,000 na public utility vehicles mula sa iba't ibang lugar ang lalahok sa rally at magtatayo sila ng strike center sa Pilcoa, Quezon City ngayong araw hanggang bukas. Kapaborito Errol, good morning. Sigurado ran nila namin. Kaya nga yan ang tanong. Siyempre, wala rin kinditan. May mga pamilya rin mga yan Ang tundaran, tikin Kaya nga, yun ang kwan dyan. ano bang sabi dyan? Kaya nga, ang plano nila na magmarcha. Magmarcha patungo sa LTFRB. Tama ba? Tama, Holland Transportation Franchising and Regulatory Board. Upang maghain ng petisyon na humingi ng 2 piso na dagdag sa minimum jeepney fare. Ang issue sa dagdag pamasahe ay isang double-edged sword, no? O may 2 issue diyan, naintindihan natin ang hinaing ng mga driver at operator na kailangang itaas ang pamasahe dahil sa walang humpay o hudyat ng pagtaas ng presyo ng gasolina at yung kailang maintenance. Ngayon pa man, malaking dagok ito sa bulsa ng mga, siyempre, commuter doon. At ordinaryong manggagawa na hindi naman tumataas ang sahod. Kaya nga, sa sobrang mahal ng kurodo, halos wala daw na iuwing kita ang mga chopper. Ang dagdag na piso o sentimo ay malaki ring bagay para sa kanila, pambayad ng gasolina at yung kailang boundary. Subalit ang hinihingi na 2 piso na dagdag pamasahe o pasahe, masakit din sa bulsa ng mga commuters yan, di ba? Kaya nga ang minimum wage sa kasalukuyan ay hindi sapat para sa araw-araw na gastusin ng isang pamilya. Ang karagdagang pamasahe ay nangangahulugan bawas sa budget para sa pagkain ng kanilang pamilya. Ang pagtaas ng pamasahe ay nagiging sanhi rin ng pagtaas ng presyo ng iba't ibang bilihin o yung inflation. Lalong nagpapahirap sa mga may hirap. Marami ang nagsasabi at naniniwala na ang pagtaas ng pamasahe ay hindi ito ang pangunahing sagot. Mas marami ang naghahanap ng mga susunod na hakbang na mula sa ating gobyerno.
Tuloy-tuloy naman daw. Oh? Ang pamimigay pamimigay ng fuel subsidy Oh? sa mga driver upang hindi na kailangang ipasa sa mga pasahero ang bigat na binubuhat ng mga driver at mga operator. Kung sakali man na magkakaroon ng dagdag pamasahe, dapat magkaroon ng dagdag sahod din upang makasabay ang mga manggagawa sa mataas na cost of living. Oo. Ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis sa isang mabigat na pasani na direktang nagpapahirap sa masa. Oo, nakasalalay rito ang ekonomiya, kaya't narapat na magpatupad ang gobyerno ng mga konkretong solusyon tulad ng ayuda at alis ng buwis ng langis upang maibsan ang kahirapan sa pamilyang Pilipino. Yun naman, ayuda. Ayuda. Ayuda naman. Ayuda. Tapos wala may sa kaya empleyado. Si pamilya to, kalistad ayuda. Ayan. Nagdatan na Pero ganito, ayuda para sa mga drivers, pero ang nangyayari, driver hindi, pumapasok na naman dyan, driver toda. Operator. Tricycle, di ba? Pero operator ang nakikinabang dyan. Ganun talaga, siya yung May-ari. yung may-ari Pero kawawa yung driver. danto. Talusan dalando aman. Basta ang sistema dito, lahat ng nakapangalan sa rehistro. Rehistro. Yun ang requirement dyan. Pero ang Kung ikaw ay namamasada lang at nagbaboundary, bigyan ka ng 500, okay lang. okay na. Dahil sa kanya yung sakyan Ganun talaga Pag nasira, sino bang magpapaayos? Yung operator. Di ba? Yun talaga, no? Ganun talaga. So araw-araw nagmamaneho yung tsuper. Nagpapawis at nagpapakahirap para sa kanyang pamilya. Pagdating ng ayuda. Nagbaboundary pa. Pagdating ng ayuda. Mampainawa ka. Ayun lang. Alang na mo may ayuda. Kaya nga Hindi, pero karabihan naman dyan, iapag naman. Ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan ang unang tinatamaan dahil dahil ito nauwi sa krudo, ang halos lahat ng kailang kita. Di ba? Mataas ang krudo. Mataas ang krudo, magbaboundary ka pa. Sabi ng isang tsuper na nakausap ko, magkano ang gasolina mo araw-araw? Ay, sir, magagasolina ako 1.5. Pag ang kita mo 2,000 di lugi, luging-lugi talaga. Kailangan mo maghabol, sabi niya, dahil yung boundary. Tama. Pag may maiway ako na 300 to 400 piso para sa pamilya, masarap na yun, sabi niya. Pero grabe nun naman, manuurong tani, unuurong ani. Correct. Makaka-boundary ra, makakapangisampot iray almost 2,000. 2,000. Magkano ang boundary ngayon? 600 to 800 Kaya mas lalo na ngayon, may LTO dyan sa may meron na ba? Maaga? Ay grabe. Sa isang kanto, antamay sentrum. Dito na binila tala, may sentrum dito na gaset. Kinadadakal so luluganan left and right. Uminto. Tapos di man may maramba bilis. Akala mo may strike na dyan, hindi. Akala ko kung ano ng komosyon. May Maramba Village, yung subdivision dyan sa may sa may Tanap Bridge ka mo. Tanap. Waman ira, banda dya. Ay, grabe. Asa by ira, sir. Inumaga ang mga... Alam mo, ang daming late. Kasi ang ilugan na ni. Kasi 7 o'clock mag-umagahan ng mga yun kakain ng umaga. Siyempre, may mga kakain ng umaga. Mag-almusal? Kaya hinahabol na yung umaga. Wala tayong pakialam dyan kung ano oras sila kumain. Ang ano lang dito, kahit wala pang office hour, pwede pala.
Oo. Ibig sabihin, kahit alas 6 din ng gabi, pwede sila. Pwede eh. Kasi alas 6 ng umaga yung ano eh. Pwede na lang kuwan yan eh. Yung i-remit, yung ibigay yung mga kuwan eh. Mga Grabe nahula pala sa yung mga office eh. LTO, saludo tayo sa kanila. Ang aga nila. Oh, para sa kanon eh, Anong tawag dito? Napakasipag nila. Oo. Mas maganda yung Oo. early birds. Ay, i-comment natin yung kanilang, Yung kailang Mga- trabaho. yung mga boss. Siyempre, yung mga boss ang nag-uutos dyan. Si, Yusek Lacanilaw. Yan yung Lacanilaw. nagpa-viral na, Oo, tama ano. yun yun. Oo. Si Oo. Yusek Lacanilaw. So masyadong masipag itong mga LTO natin. Masisipag sila kahit na hindi hindi pa sila kumakain. Nandiyan na sila sa kalsada. Hindi pa Yung mga rami ka paborito tayong dumarangal ni watan irad. Asing garad tanap bridge. pero ka na pag umito yung sasakyan. hindi Wala na naman- paglay. hindi mo rin hindi naman nila ayun. pwedeng huliin pag nakahinto yung sasakyan eh. Kung nalang gawin nila, buhatin nila yung sasakyan. Po, nasaman latan. Karaan ng latan. So, Sistema, alsaan mo teluganan. Wala na. Tapos na yung gano'n na sistema. na sistema. Kaya ang dapat na gawin nyo dyan, bago kayo umalis sa inyong tahanan, dapat tingnan ninyo yung mga pangangailangan nyo sa pagmamaneho. Ganito lang yan. Driver's license. Bago ka magmaneho, ay dapat ikaw ay kompleto. Kompleto. Very basic yan. That Correct. is very basic. Oo. Meron kang lisensya. Okay. At Registration. naka-register yung sasakyan Sasakyan mo. mo. Yun lang. Dalawa. Sa mga four wheels. Para hindi ka maabala. At pagsakay mo, mag-seatbelt ka. Ayan. At huwag kang magsisilpon. Hindi na kasi build naman. Pero nahuli lang sa Nagsisilpon eh. Oo. Ay, may nakita tayong tricycle driver nagsisilpon Meron pati jeep nga eh. Ni driver, anta mic yun. Oo. Tutumbok ko mo, takin niya yun. Yun. Tama na yung masisilpon. Oo. Mabuti pa yung kilala ko Pasalamat siya dahil hindi natin nabibidyo. Oo nga Kung hindi baka ano yan. Bigyan ng show cause order ng LTO. Kaya nga, bakit siya naka-cellphone? Bakit? Pampasahero pa naman yun. Mahirap yun. Mahirap. Siyempre, ang mga drivers, nakakonsentrate yan sa daan. Sa ano? Hindi sa daan. Sa daan, oo. Oo, siyempre, para silang kabayo na may tapauho. Hindi, mo na nang sudiking mo. Ha? Nawala yung tapauho, daagdan na nang may diking. Dapat alerto. Alerto. O doon sa mga Pasada. nakamotor naman, ay make sure na, yun nga, naka-helmet, may lisensya, may rehistro, at ikaw ay nakasapatos. At saka hindi basta-basta helmet Oo. May kwan dyan may required yan na helmet. Merong standard helmet. Oo, hindi yung half pwede yung half kasi, ano yan meron kasing half na bawal at meron yung half na pwede. Meron ba yun? Meron, oo. Okay. At isa pa dyan bawal magangkas ng mga bata. Meron din yun, may batas din yun. So, yun yung mga dapat nating iwasan. Hindi porke, madaling araw ako babiyahe, alas 4. Hindi mo alam pala, nandyan na yung LTO sa daan. Gaya ngayon, nandyan na, napakaaga nila. Saludo ang tayo. aga nga nila, talagang kin. Ano yung saludo? Ganito yata Ay, mali. Hindi ka marunong, hindi ka kasi Hindi. Hindi ka pwede dyan. Hindi pwede. Sige. Republic Act number 10666. Yung tungkol sa? Nagtatakda na mga kondisyon kung kailan pinapayagan ang bata na sumakay. Yan. Oo. So, dapat din na standard protective helmet. Ayan. Correct. Ayan. At kaya ng bata na maabot ng maayos yung foot peg. Ang may talpakan. Tama. Dapat makakatalpakad sa bahay. Pag hindi pwede. Hindi pwede. Ang may akalitaw ni may salito. Kaya naganayari. Meron akong nakita noon. Sa harap nila nilalagay. Naharap, tama. May nakikita ako, dalawa pa yung angkas na bata Bawal yun. May mga sinisita ng Public Order and Safety Office.
o na mga bata, bawal yan talaga. Hindi bawal pag hindi ka nasita. Pero pag nasita ka, ayan, yun yung tinatawag na Chamba Ordinance. Kaya Yung sinasabi naman nating yung mga may e-bike. Di tama, ba? electric bike. Yung mga single na e-bike. Oo. Okay lang silang magmaneho ng walang lisensya at walang helmet. At walang ORCR. Naman, no? Yun nga, walang ORCR. walang rehistro. Hindi. Paano kaya yun? Dapat gumawa sila ng batas. Okay lang silang hindi naka-helmet, ano? Unfair naman sa mga abiding citizen. Yung motorsiklo na di gasolina, ilan ba yung gulong nun? Yung motor. Yung motor. Dalawa. Yung e-bike. Yung iba, dalawa, may tatlo. Hindi, e-trike naman e-trike. Pero yung single, dalawa. Pero sa kanila, okay lang na walang lisensya. Ang problema pa dyan walang ingay yung e-bike. Ganun talaga. Di baterya yun. Hindi mo alam kung may paparating na e-bike sa yung tagiliran Problema mo na yun. Pabusina Hay, noon dadalang ka dyan, busina ka, taka. Paano kung walang busina yung sakyan mo? parang pandesal yun. Hindi Papot. Hindi. Meron na ba? Bumalik na? Alin? Yung busina. May kinalabit lang. Kinalabit lang ako kahapon. Ayan. Pwede na. Pwede na. Hindi na papot. Sige. Kaya't dapat na sumunod kayo sa mga pinapairal na batas upang sa ganon hindi kayo mahulit, hindi kayo magmulta. Isa pa yan yung maabala kayo sa inyong paglalakbay. Kaya mas maigi na dalhin nyo lahat yung mga kailangan bago kayo mag-drive. Huwag yung natularan yung isang na walang lisensya. Lakas loob lang. Yung lisensya, mukha niya ang lisensya niya. Nahuli. Tudas. Lisensya. Nagmamakaawa. Nandyan sa harapan media. Trabaho nila yan. Sirinat kina. Mamaneho yung apoy lisensya to Kaya yung tularan. Nakakita ng LTO, titigil-tigil. Hindi. Kwan daw, may emergency. Kaya nung sabi niya may emergency, sabi niya, yung LTO. Saludo tayo sa LTO dahil pinapatupad nila yung tamang batas. Kahit wala pang alas 8. Ayan. Wala namang oras yung kanilang panguhuli. Actually, pwede nga silang kahit alas 12 ng hating gabi. Pwede. Kaya't kayong mga drivers on the road, dapat na mag-ingat sa pagmamaniho. Dapat siguraduhin ninyo na dala ninyo yung mga dapat na dalhin ninyo para sa pagmamaniho. Dokumento, mga papeles. Yan. Dapat laging handa. Boy Scout. Boy Scout. Kung ikaw ay sasakay sa motorsiklo, kompletohin mo. Ayan, okay. Dahil pag ikaw ay natsambahan, sorry. Alas 6:24 ng umaga. Good morning nga pala dyan sa bayan ng Kalasyaw, dyan sa may Mayor's Office. Si Boss Carlo, si Madam Marmy, good morning. Si Sir Bayan, good morning. Ganoon din kay Sergeant Basa at Sergeant Esteves. At ganoon din si Madam Jubit Apiado Esteves dyan sa may LCR Kalasyaw. Magandang umaga. Si Jumel. At ganoon din Jumel Loresco, good morning. si Tristan Solis, magandang umaga. At siyempre si Dado
Dado. Pidlawan, kahit pagbalik-balik na rin mo ang pangalan, Dado ka ba? Dado pa rin. Siyempre Dado ka? Si Kwan, diba? si Harold Johnson, Kangat. Magandang umaga sa inyo. At ganoon din yung si Arturo Eustaquio. Magandang umaga. Si Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Diyan sa may bayan ng Kalasyo. Si former Liga President Carlito M. Dune, ng Barangay Wood. Dahil maraming nagtatanong sa kanya. Anong plano? Sabi lang. Lalong-lalong mga yung kaklase niya. Abangan nyo lang. Abangan nyo lang. kasi wala pa Yung naman. yung sa barangay election, kung babalik ba siyang kapitan. Nasa desisyon na yan. Huwag nating pangunahan. Correct. At siyempre, alam mo naman si Engineer Carlito Dion, kanyan, matulungin yan at saka pag nakikita mo yan, smiling face. Sabi nga niya, Kinta na may ibano to kan ibano. at saka si Engineer Carlito M. Dion, isa sa mga tinatawag nating environmentalist. Dahil doon sa kanyang mga nagawa rin noong siya ay kapitan ng Barangay Wood. Pinaganda niya ang Barangay Wood sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas sa environment tulad ng ecological solid waste management. Yung Republic Act dyan sa may 1903. Kalasyaw, yung zero plastic paggamit, bawal na paggamit, legacy niya na yan. Legacy. Hindi lang Kalasyaw ang Dahil siya ang may akda. correct. Noong siya pa ay Liga President. Pinagbabawal ang paggamit ng plastic. At bago pa man mangyari yun, siya na ay awardee, national awardee. Dyan sa, actually, sa Malacanang in-award. Correct. Alam mo, yung kanyang ordinansa na ginawa sa Sangguniang Bayan, hindi lang Kalasyaw ang ngayon sumusunod. Kahit nasa... may kanya-kanyang ordinance naman yan. Siguro meron din silang meron ding panuntunan. Panuntunan. Pero kasi ang ordinance ang ginawa nila, sa Kalasyaw lang. Kalasyaw. Dito sa Dagupan, may mga pharmacy. Marami pang plastic dito. Hindi, yung mga pharmacy, sumusunod na discretion naman ng mga kumpanya yan. Discretion Kung ng company. ayaw nilang gumamit ng plastic, okay lang. Pero sa Dagupan, wala pa namang ordinansa. Wala pa ba? Na pinagbabawal ang paggamit ng plastic. Hindi nila kanyan. Wala pa sa pagkakaalam ko. Hindi pa nila... Kasi kung meron man, bakit lantaran? 'Di ba? Kaya ang pagkakaalam ko baka wala pa. Hindi. Ayaw ni Col lang yan. Ayaw ng local chief executive na magpagawa ng ganyan na ordinansa dahil matatamaan yung kanyang negosyo. O di gumamit din ng papel. Paper bag. Paper bag. Siyempre, sabi niya, yung paper bag, ganito. Okay lang yan, gumamit ng paper bag. Pero dapat sana ay, mas maigi na ganyan ang gawin natin. Dahil nakasaad naman yan sa, sa 9003, yung Republic Act 9003, yung Ecological Waste Management. yung pinagbabawal ang paggamit ng mga plastic materials. So dapat na sumunod tayo sa baba. Dahil yan po ay national law. Kaya dito sa baba, gumawa rin tayo ng hakbang para masuportahan yung batas na ginawa sa national. Sa ating... May singit ko lang. Yung aso mo itali mo, halos hindi nga may patupad yung basura pa kaya? Iyan ang problema. Kaya tingnan natin kung magawa ng mga nasa baba, mga local chief executive na suportahan yung national law na ecological solid waste management.
Okay. Sa ating pagbabalik, meron kasi dito ng Tinex mula sa 0918-6107. Sabi niya, Sir, dito sa downtown area, Downtown, saan? Dagupan? Dito sa downtown area, Dagupan, both side ay paradaan na ng mga private vehicles. Wala bang magagawa ang mga namamahala dito, sabi niya. Yan po ay talakayan natin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod,
Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Dagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Supersticks Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang kaposan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga sa magpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terion Lengcora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Good morning kay Marivic Rivera Balason. Good morning po sa inyo dyan. Si Sir Ben Obillanos, pingaran ako ko lang na anapon niya eh. Manad opisina. Ayan, Sir Ben. Si Master Zarlo Gonzales, good morning. Si Sir Buds Vidal. Yan, good morning po. Ayan, good morning po sa inyo. Mula sa 0918-6107, sabi niya dito, mga sir, dito sa downtown Dagupan, paradaan na ng mga private vehicles ang both side ng downtown area. Wala bang magagawa ang mga namumuno? Sabi niya, marami tayong nakikita. Puso ang i-call out natin dyan. Ayan, marami tayong nakikita na nakaparada along Angel B. Fernandez Avenue, dito sa lungsod ng Dagupan. Ang tanong nga, siyempre, ipinapatupad ba ng tama ay yung city ordinance? Merong merong ginawang city traffic ordinance. Oo. Yun nga, mahigpit na ipinagbabawal ang magparada. Ayan. Sa mga sagabal na daloy ng o makakasagabal sa daloy ng trapiko. Ayan. Oo. Kung ipinagbabawal ang pumarada sa naturang lugar, lahat ng ori ng bihikulo sana dapat tanggalin. Bakit
ito nga, may mga panawagan sa mga private vehicles na nakaparada dyan sa may along downtown area. Nakikita din natin na kuminsan hanggang dyan sa may footbridge ng Quintos Bridge, may mga nakaparada dyan. So ano po yung ginagawa ng traffic enforcers, mga puso, bakit hindi nila sinisita ito? Diba? Ito mga nakaparada. Meron pang ano yan meron pang no parking ordinance yan ng lungsod. Meron yan. May mga designated na kuwan yan na loading and unloading zone na inilalagay ng ating mga law enforcers. Pero tila yata wala na akong na nakikita na mga ganyan along roadside ng downtown area. May chambalamot. Chambanda ka, wala puso di man nagkulay pang parkingan mo, waman, bawal. Pero noong gapura, saragto. Kaya nga yan, may patikit-tikit pa kayo dyan sa may unattended, dyan sa may parting Arellano, talagang gabay yun malinis dito, hindi. Ang kayo mampapaparking nga buo sa nagaw. May mga nagpark dyan, sa gilid, kasabim, wala na ticket to may windshield mo. Kahit na unattended yung may-ari. Unattended. Nandun na yung ticket. Isipit na lang, di man nagkulay wiper mo. Samantalang nung maminsan, saragto yung parking dito nagtapo na taytay. Di ba? Tama. May mga nakikita tayong ganyan. May mga nagpaparada dyan sa ibabaw ng tulay. Kulantot na so okay na Parang may kanta dyan, may pulis sa ibabaw. Dumata niya kansyon. Puso so pantuto dyan. Traffic ordinance. Ngayon ang dyan, nabanggit mo yung Arellano area. May mga napapansin ka ba dyan na mga loading and unloading o kaya no parking? Antam sumawaya. Ay talaga na-maintain dito nadarap na Region 1 Medical Center. Walang nakapark dyan. Hanggang po yung mapaparking ditan. Pero kalampas mo, marami. Wala lari akapark ditan. Dapatan, pagkalon. Aliwan sa ate, porque malakas siguro may makinggawad sa may establishment. Okay labat. Dyan sa may AB Fernandez. Nga. Diba dati bawal magpark dyan sa may right side. Right side? Ako nga, hindi ako dapat sa left side ka lang. Laging puno yung left side. Tapos yung mga... na? Hindi ko alam pero may puso naman. Sino ang maninita dyan? Tayo na lang. Di ba bawal ditaan ka mo? Dapat ang dyan, Public Order and Safety Office ang maninita dyan. May bakata sila dyan na bawal talaga dyan magparada at saka bawal yung magparada 5 meters away sa intersection yata yung hindi ko nagkakamali. Pero hindi nasusunod kahit na doon sa mismong kanto nandoon yung mga sasakyan delikado yun. Pagliko mo, pagbungad mo. Di ba? May nakaparada. Kaya dito natin na talagang bawalan nyo. Bawalan nyo. Yung mga may-ari ng establishments, baka kilala si mayor, may councilor, official, katon okay labat, di ba? May favoritism kung ganon. Katon yung mga poso rin, magbulag-bulagan na lang sila doon sa nakapark. Kasi baka mapagalitan sila, magsumbong pa yung may-ari ng establishment. Hindi pwede, dapat diba? Sumunod tayo sa batas. Kung ginawa ninyo yung ordinansa na yan o yung batas na yan, dapat na i-implementa ng mahigpit yan. Pagdama siguro ni bagan kulang sa puso, atong ilan iramot. Mayami sa puso. Piyara, puso dugo pa na. Ilan yung puso? Si Kagawad Arvin Dicano, so makabatad sa atin, si Puso Chief. At magkano yung sahod ng mga puso personnel? Diba? Ang pagkakalam ko more or less 50 yata yung puso personnel dyan Siren. At kalaman bibili number basta dakalira. More or less. Ngayon, magkano sahod ng per puso? Ngayon,
ano ang ginagawa ng ibang mga puso personnel. Bakit hindi nila na-implementa ng tama yung mga ordinansa na yan dito sa lungsod ng Dagupan para hindi naman nasagabal sa mga bihikulo, yung mga nakaparada dyan, both side, dyan sa may downtown area, hindi lang downtown area, maging sa ibang lansangan, maraming mga nakaparada both side. So yun po yung mga obserbasyon ng ating mga kabayan. Dapat yung maigting na pagpapatupad sa mga ordinansa na yan na ginawa ng mga legislatura at i-implementa ng local chief executive at siyempre ang mga law enforcers. So yun po yung mga dyan naobserbahan natin na nangyayari. Although yung sabi nga nila, pag maraming mga behikulo, may traffic, yan yung sign ng pag-unlad ng isang bayan o isang syudad. Pero dapat naayusin natin yung traffic rules and regulation natin dito sa lungsod ng Dagupan. Dapat ipatupad yan ng tama, hindi yung may kinikilingan. Kaya yan po yung isang nagkukos ng traffic, yung mga nakaparada both side dito sa lungsod ng Dagupan. Alas 6:46 ng umaga. Good morning nga pala sa ating mga masugid na taga-subaybay, diyan sa si Lisa Sim, magandang umaga. Si Mar Pascua, ayan. At Majin Acorda, magandang umaga sa inyo. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. At Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, Pangasinan. Si Helen Ibasan Labarias ng Bimalay. Agnes Calendar ng Kalasyaw, magandang umaga. At gawin din kay Jeffrey Castillo. Si Carlito Bandong. Good morning. Si Sir Bads Vidal. Good morning. Tingaran tijay. Si Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay Jimenez, Mapandan, magandang umaga. Si Lawrence Gonzales, good morning. Si Kagawad Victoria Campos Sagrado ng Libsong, Lingayen, magandang umaga. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. At dyan naman sa may Mapandan, Pangasinan, magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga. At ganun din si Sir Jeffrel at Dr. Felix Domicilio, magandang umaga. Si Councilor Freddy Pinulyar at si Madam Sheila Pinulyar, magandang umaga po dyan sa may Mayor's Office. Si Boss Darwin, medyo matagal-tagal na rin na hindi ko nakita yan. Nakalib. At sa lahat ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan dyan sa Bayan ng Mapandan, magandang umaga po sa inyo. Alas 6:48 ng umaga. Good morning dyan sa may Barangay Makabito, yung mga BHW at Barangay Tanoj. Tatapot ang dami may LTO dito nagkwanta, watanira. Siyempre, nandiyan pa, nakabantay. Naniman, before 6, watanira, tackle sululuganan, left and right, aray kamotorsiklo, aray tricycle, kantura, nakaparada sa gilid. Nakaparada. Siyempre, yun yung mga walang dalang lisensya siguro o kaya walang papilis ang kailang mga sasakyan. O kaya yung mga tambutso na Mapler.
Kaya't dapat na sumunod tayo sa mga pinapairal na batas upang hindi ka tayo maalantala sa ating mga lakad. Oo, tulad yan. Nandyan kayo. Hanggat kailan kayo nandyan. Baka isang araw nandyan yung mga LTO. Di isang araw kayo nakaparada dyan. Oo. Dapat na dalhin ninyo ang ibang mga dokumento ninyo. Hindi natin alam kung kailan sila magdi-deploy, anong oras, saan sila magdi-deploy, yung mga LTO. Alas 6:50. Hoy, magandang umaga dyan sa may Dasul, Pangasinan. Si Prissy Garcia. Ayan. Magandang umaga dyan sa Dasul. Si Marlin Baruna. Dyan sa may Sambales. Magandang umaga. Dayo Apo. Sambales. Pili pa tayong exercise muna tayo, engineer, ano? Mag-exercise tayo tuwing Magandang umaga. Dyan sa may bayan ng Kalasyaw, si Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Jose Loris. Si Councilor Manny Datuin, tsaka si Engineer Ben Datuin. Magandang umaga. DMW. Ayan. Si Councilor Mike Season. Magandang umaga po sa inyo. Si Councilor Jopi. Nabanggit ko na. Si former Councilor Gerald Official Special. Magandang umaga po sa inyo. Si Caramel de la Cruz. Ayan, dyan sa San Carlos City. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Kung saan man kayo naroon, narito kami. Si Don Ramon Bautista Sr., good morning. Region 1 Medical Center. Ayan. Good morning, sir. At good morning din dyan sa may Barangay Mangkop, si Kagawad Raymond Taminaya. Si dating Kapitan Mel Sapira. Ng Barangay Banawang. Barangay Banawang. Si MDR RMO Head Ed Villacorta. Pinagsama mo si dating Kapitan Mel at saka si Ed Villacorta at Sapera. Kasama mo na si Manipod. Manny. Talura. Talura ni Quintan, big time. Ayan. Sapera, Villacorta, Manny Food. Ayan. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo. Alam mo itong si Kapitan Saldi Bauson, araw-araw yan na nakikinig sa ating palatuntunan. At siyempre, pagkatapos niyang yung makinig sa kanyang napakalakas na transistor radio, na yan, pupunta na sa barangay hall o kaya ano ngayon, Miyerkules, ano? Bukas yung paghakot niya ng basura. Talagang itong si Kapitan Saldi Bauson masipag at matulungin na kapitan dyan sa barangay Macabito. Good morning kay Madam Anita Rolosta, BHW, at ganun din si Juana Kawagdan. Ayan. Magandang umaga sa inyo dyan sa Macabito. Si Kagawad Junjun Gabrielio. O si Councilor Nestor Gabrielio, good morning. Si Kagawad Alvin. Sandoval. Hello.
Si Kaga Alvin Sandoval, di tanan ken. Barangay Pututan. Alvin Maloy. Si Alvin yan. De Vera. Vera. Oo, anong apelyido? Nakalimutan ng mga taga barangay Makabito na yung apelyido niya eh. Ha? Good morning po sa inyo dyan. At siyempre, lahat ng mga nanonood sa ating FB Live, magandang umaga po at mga nakikinig sa kailang mga transistor radio, sa kailang mga tahanan, magandang umaga. Yung mga early riser, mga magsasaka, mangingisda, magandang umaga po sa inyo. At siyempre, yung mga naghahanda na ng pagkain sa kailang mga bata, mga magulang. At siyempre, mga guro. Dapat Yung mga nagigising yan, mga teachers. Teachers, dapat turuan nyo ng magandang asal ang mga bata para sa ganun. Ang gano'ng mula ibagatan. Sige tumaso. Trabaho da mo ta. Kaya nga binansagang ikalawang magulang, di ba? Para sa ganun tulad ng naman may nangyari naman sa ibang lugar. Isang estudyante may dala daw na baril. Natakot ang mga estudyante kaya nagsalputan yung mga alagad ng batas. Okay, wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan kaya kayo po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito, ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado, Macterio Lengcora, Timog Tipangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, nandyan ang maagang nagigising, hindi pa tumilaok ang manok, nagigising na, naghanap ng gatas. Manager Joey Baby, ang tabayanan na susunod na palatuntunan, Early in the morning, Nika Orly Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito.